Guys, before you sit down, I want you to go to 5 people and tell them na kaya ka nandito ngayon kasi mahal ka ng Panginoon. Come on, just tell 5 people right now. Paramdam nyo sa kanila na importante kasi lahat ng tao ay importante sa mata ng Panginoon. Sige guys, di tayo nagmamadali. Find 5 people. Hindi tayo nagmamadali. Just find 5 people and paramdam nyo yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Okay, palakpakan natin ang Panginoon yung malakas. Alam nyo, sino natutuwa na nandito kayo ngayong umaga? Napakasarap pag tayo ay nasa presensya ng Panginoon. O sa madaling salita, napakasarap ng isang tao na hawak ng Panginoon. Kasi sabi sa Biblia, pag ikaw daw ay hawak ng Panginoon, wala raw pwedeng mapakanakit sa'yo. Wala raw pwedeng mang-ano sa'yo. Kasi lahat ng bagay ay umiikot sa kamay ng Panginoon. At kanina nakakatawa, isa sa pinaka-paborito ko, pag ako nagsisimba, isa sa mga pinaka-paborito kong pinakikinggan is yung mga testimony ng mga tao. Sino ba rito? Grabe, natouch kayo sa testimony kanina. Kasi sa testimony, doon natin makikita na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi lang katulad ng mga nababasa natin sa libro. Na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi lang isang Diyos na gumagawa dati. Na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi isang Diyos na nakatingin lang sa'yo. Na yung pinaglilingkuran natin yung Diyos ay gumagalaw ngayon. At gagalaw pa siya sa kinabukasan. At hindi lang siya basta nakatingin. Concern siya sa bawat isa na nandito. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. At nakakatuwa tignan na ang Panginoon ay kumikilos sa mga taong maliliit na tulad natin. Kasi kumpara sa Panginoon, ang tao ay hindi mo pwedeng maikumpara sa Diyos. Sobrang layo. Pero ang Diyos, nagbibigay siya ng panahon para sa atin. At hindi lang basta panahon. Nabigay niya yung sarili niyang anak para sa'yo. Ganun ka kaimportante. Alam niyo ang Panginoon, sino dito yung parang na-amaze kayo sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Edgy? Parang sobrang astig yung ginawa ng Panginoon na parang nakikita lang natin ito sa palabas o nakikita lang natin ito sa pinikula. Pero nangyayari pa rin pala ito sa tunay na buhay. Na ang Panginoon, gano'n siya kumilos eh. Yung mga bagay na akala natin hindi pwedeng mangyari. Yung mga bagay na feeling natin imposible. Yun ang trabaho ng Panginoon. Kasi yung mga posibleng bagay, yun yung trabaho nating mga tao. Yung mga bagay na kaya natin gawin, tayo yun. Pero yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, doon pumapasok ang kamay ng Panginoon. Amen? Kaya alam nyo, nakakatuwa kanina, kung mapapansin nyo, sabi nga kanina, pag kumakanta, sa una umiiyak, sa una malungkot. Actually, hindi yun malungkot, tears of joy yun. Pero pagdating ng praise, tuwan-tuwa naman, tas malulungkot ulit. Alam nyo, nagkakagano ng isang tao, pag ramdam na ramdam niya yung nangyari sa kanya. Hindi mo pwedeng magawa yun, lalo na sa mga lalaki, katulad yung kay Edgy kanina, yung para maluha-luha pa siya. Ang lalaki, mahirap payakin. Ang lalaki, hindi basta-basta umiiyak, kasi nga lalaki kami. Amen? Pag ang lalaki mahilig umiyak, alam nyo na po kung ano po yun. So, ang lalaki, bago umiyak yan, sobrang lalim na niyan. Sabi mo sa katabi mo, ang lalim na noon, pare. Bago matouch yung lalaki, ang lalim na noon. Ibig sabihin ng Panginoon, walang ibang pwedeng makagawa nun sa kanya. Sabi niya, hindi ang pamilya niya. Although kailangan natin yung mga families natin, hindi rin yung mga kaibigan, although mahalaga rin ang kaibigan, meron talagang parte sa puso ng tao na ang Panginoon lang yung kayang umabot. Na kahit hanapin mo sa pamilya, hanapin mo sa kaibigan, laging may kulang. Naranasan nyo ba na kayo ay magmahal? Siyempre, lahat naman tayo nakaranas magmahal.
Magmahal ka sa inyong pamilya, magmahal ka sa nanay mo, sa tatay mo. Pero alam nyo guys, at some point, makakaramdam ka pa rin ng kulang kahit anong mangyari. Makakaramdam ka pa rin na may kapos. Kung maghahanap ka naman sa kaibigan, ganun din. Kasi there is a part in our heart na only God can fill. There's a part in our heart, kasi galing tayo sa Lord, na siya lang yung pwedeng magpuno. That's why, itong linggong to ay napakaganda para sa'yo. Kasi yung matagal nating hinahanap sometimes sa buhay natin na hindi natin maunawaan, like myself, I found it in the family, hinahanap ko sa pamilya, sa kaibigan, pero I was surprised na yung hinahanap ko pala ay nasa Panginoon. Amen? Can we clap our hands for that? Gusto ko magsimula sa sinabi nung nag-testimony kanina, yung kawalan ng tiwala sa sarili. Alam nyo, 80% of young people in our generation kulang sa self-esteem. In Tagalog, kulang sa tiwala sa sarili. Maraming young people ngayon, walang believe sa sarili. Na parang pag mangangarap sila, parang napaka-imposibleng maabot. Na parang pag may gagawin ka na extreme, ang lagi mo maririnig sa ibang tao, aba, ambisyoso ka masyado. Aba, ambisyosa ka masyado. Grabe ka naman mangarap. I-push mo yan. Tama po ba? Na parang yung mga extreme na bagay na magaganda, hindi na bagay sa mga kabataan na tulad natin. Yun yung naging normal sa generation natin ngayon. At doon ko gusto magsimula, na kahit ngayon, hindi lang sa labas ng church, marahil kahit sa loob ng simbahan, nadadama yung mga Christians na tulad natin. Alam nyo, one of my favorite stories na lagi kong kinikwento rito is yung isang eagle na, syempre, nangitlog yung isang eagle. Isang short story na nangitlog yung isang eagle, tapos nung nangitlog siya, dahil mataas yung pinangitlogan niya, malakas yung hangin dun sa lugar na yon. At ang nangyari dun sa itlog na yon, nahulog yung itlog. At nung nahulog yung itlog, sa pinakamagandang pagkakataon, nahulog siya malapit sa iniitlogan ng manok. At nung nakita nung nanay, nung hen, yung iniitlogan, nung itlog, sabi niya, parang kapares din yata ng mga anak ko. Ang ginawa niya, kinuha niya. At nung kinuha niya yung itlog na yon, syempre, hindi inupuan niya din, ininitan niya din, at isang araw, nung ininitan niya, isang araw, syempre, mamamaho, ano mangyari? Mapipisa. Tama po ba? At nung napisa, lumabas sila at yung kanyang mga kapatid, unang-una kagad niya napansin, bakit ganon? Mas malaki ako kaysa sa mga kapatid ko. At habang lumalaki sila, nakikita niya na yung mga kapatid niya, ang laki ng mga kapatid niya, pataba. Meron ba dito ang laki ng katabi mo, pataba? Hindi pa ganon? Palubo? Baka manok yan. Okay? So, ang laki niya, pataba. Pero siya, nagtataka siya, ang laki niya, pataas. Nakikita niyo yung mga kapatid niya, lumalaki ang tiyan. Tingnan niyo yung mga katabi niyo, lumalaki ba ang tiyan? Sabi nga ng iba, mas mabuti ng may tiyan kasa butas ang tiyan. Di ba? Sabi ng iba, yes, coach. Nakikita niyo yung mga kapatid niya, ang lumalaki sa kanila tiyan. Nakita naman niya sa kanya, ang lumalaki sa kanya, mga muscles niya. Sabi ng mga kapatid niya, alam mo ikaw, abnormal ka. Kami may tiyan, ikaw may muscle, hindi ka uso. Naramdaman niya na hindi siya importante, rejected siya, siya yung iba eh. Nakita niya yung mga kapatid niya, yung kuko, maninipis. Pero nung nakita niya yung kuko niya, ang haba. Sabi ng mga kapatid niya, mag-nail cutter ka. Siya na naman ang talo. Ikaw talaga abnormal ka. Kuko namin gato sa'yo ang haba. Nakita niya yung mga kapatid niya. Nung nakakita siya ng isang parang hayop, parang gusto niya kainin, nagugutom siya. Pero nung nakita niya yung mga kapatid niya, patuka-tuka lang doon, sabi niya,
gusto ko yun, pero sige nga, tuka na lang din ako. At isang araw, habang siya patuka-tuka, nakita niya yung mga malalaking agila lumalangoy. Lumilipad. Sabi niya sa sarili niya, sana, ganun din sana ako. Masarap siguro ng buhay nila, palipad-lipad lang. At pagka, nung nakita ng mga, ano ba tawag din, ng mga kapatid niya, yung mga eagle, kasi malayo sila. Sabi ng mga kapatid niya, pambira yung mga idol natin, lupit, pare. Tayo, pag lumipad tayo, hanggang dito lang eh. Sila, grabe, taas. At siya rin napatingin siyang gano'n, sabi niya, pambira, idol. Pero alam nyo, dahil yun yung kinamulatan niya, yun yung nasanay siya na naririnig sa iba, kahit agila siya, nakita niya ng sarili niya, isa siyang manok. Alam niyo yung mundo, ganun ang gagawin sa atin eh. Alam niyo tayong mga Christians, you are more than what you think you are. Marahil sasabihin sa iyo ng tao na you're not good enough. Sino ba dito nasabihin na hindi ka sapat? Ang malupit pag nasabihan ka sapat na. Sino dito nakaramdam na sinabihan ka na hindi ka sapat? Yung iba talaga sobrang gwapo, sobrang ganda sila na. Pero siguro, at some point of your life, nakaramdam ka siguro na parang feeling mo kulang ka. Kulang ka sa puti. Kulang ka sa ilong. O sobra ka man sa ilong. Kulang ka sa baba o sobra ka sa baba. That's why, in this world, ang young people, hindi makontento. Sabi mo sa katabi mo, bakit hindi ka makontento? Alam yun, parang, pag yung mga young people pumayat, let's say, pag nakakita ka payat, let's say si Marion payat. Sino dito gusto pumayat? Sige, push nyo lang. Kaya yan. Ikaw ba yun? Gusto mong pumayat? Gusto niya tumaba. Kung ano yung meron kayo gusto ni Marion. Mamaya. Sino ba dito yung gustong, kung meron mga tao na straight yung hair, sino ba dito naka-rebandang hair? Brazilian, jiu-jitsu, kung ano, taekwondo. Kung ano-ano na yung rebanding. Dati, rebanding lang yun. Kung anong chuchuchu na rebanding. Japanese, Korean, kung ano-ano. Parang pag inamoy mo ba yan, wow, Japan. Pero alam nyo, lahat na nagpapastraight, pag straight, yung mga natural na straight ang hair, ang gagawin nila, gusto nila magpakulot. Tama? Sino ba dito talaga gusto mong pumuti? Walang gusto umamin. Kaya pala yung sabon nyo, ubus agad. Dahil sa'yo. Pero alam nyo, yung mga mapuputi, makikita nyo sa beach, naka-sunbathing, gustong magpaitim. Alam nyo, kung ikukumpara nyo yung standard mo sa mundo, you will never be good enough. You'll always end up short. Lahat na matatangkad, ang wini-wish nila, pambira, sana hindi ako ganito katangkad. Sana natural lang. Yung mga pandak naman, ang ini-wish, tumangkad. Sabi mo sa katabi mo, hanggang wish na lang yan. Alam nyo, katulad ng sinasabi ko sa storya, meron tayong mga bagay na feeling natin, yun yung maganda o nagiging standard sa tao. Amen po ba? Katulad nung ibon na yon, katulad nung agila na yon, dahil yun yung naging standard na nakita niya, yun yung tingin niyang maganda. At tayo, habang lumalaki tayo, meron tayong mga nakakamulatan na standard. And meron akong babanggitin na 4. Gusto ko, tingnan niyo yung sarili niyo kung pasok kayo dito. Unang-una, na nagiging standard na maraming tao para siya ay maging mahalaga. Ang sabi ko dito, what you are is what you have.
Parang naisip mo, siguro kung marami akong ganito, maraming tao, tingin nila pag mas marami silang pera, mas marami silang kotse, mas marami silang grade na maganda kaysa sa iba, tingin nila sila yung mahalaga. Tingin nila mas mahalaga sila kaysa sa ibang tao. That's why maraming tao, ang target sa buhay, magkaroon. Kasi sabi sa mundo, kung sino yung may mas marami, siya yung mas mahalaga. Kung sino yung mas marami, siya yung mas maging successful. Pero alam nyo ba, meron mga tao na kahit marami sila, nung mga iniisip natin na mahalaga sa tao, sometimes sila pa rin yung mas malungkot kaysa sa mga taong wala. Maraming bansa bilib sa Pilipinas. Kasi nung nagka-Yolanda, wasak-wasak na yung bahay, pero pag nagka-picturean, nakaganon pa rin. Yung mga Pilipino, nagbumabagyo na, ang dami pang ginagawang joke, di ba? Na tayo mga Pinoy, kahit hindi tayo yung pinakamayaman, ang mahalaga kasi, masaya ka eh. Tama po ba? Alam nyo, hindi yung dami ng meron kayong magpapaligaya sa'yo. Ano yung pangalawa? Sabi dito, accomplishment. Maraming tao driven ng accomplishment. Kaya marami rin taong disappointed. Maraming tao, gusto mo lagi ikaw number 1. Ikaw pinakagwapo, ikaw pinakamaganda, ikaw pinakamatalino, ikaw yung pinaka ng lahat. Ikaw yung pinakamaraming may crush sa'yo. Gusto mo ikaw lagi yung first. There's nothing wrong with that. Kasi habang lumalaki tayo, ang challenge lagi sa atin, you must be first. Kailangan ikaw yung pinakamalakas. Kailangan ikaw yung pinakamatalino. That's why a lot of people habol ng habol sa ganong klaseng goal. Ang tanong, sa isang labanan, ilan na nanalo? Ano mangyayari doon sa iba? Like for example, lahat tayo. Isa goal natin, ako manalo. Ano mararamdaman nyo? Ang mararamdaman ng tao, disappointment. Ang mararamdaman mo sa sarili mo, maybe I am not good enough. Amen po ba? Pang-apat. Dahil sa mga bagay na to, ay pangatlo pa pala. Sabi dito sa pangatlo, what I am, what others think of me. Maraming tao, o may mga kabataan na masyadong malaki yung pakin nila sa tingin ng ibang tao sa kanila. That's why masyadong kang conscious sa damit mo. Bago ka pumunta ng church, 3 oras ka sa aparador mo. At take note, ang nakita mo lang, ang hinahanap mo lang, brief pa lang hinahanap mo, 3 oras na. Maraming tao, mamaya-maya, may dalang salamin, tingin na tingin sa salamin. At nakakatawa nga ngayon, kahit lalaki, may dalang pulbos. Sabihin mo sa katabi mo, pulbos pa more. Otig may pawisan lang. Pulbos ka agad. Kaya mukhang pinulbos ang muka. Maraming tao masyadong conscious sa tingin ng ibang tao sa kanila. That's why yung young people masyadong conscious sa mga galaw nila. Na kung ano yung uso, yun ang gagawin. Ano uso dati? Uso dati yung gangster, di ba? Ay, hindi naman. Iba na ngayon eh. Dati pag hip-hop ka at maglakad ka ganun, wow, ang hot. Kaya lahat ng kabataan dati kung maglakad, akala mo, wow, may sakit ka ba, pare? Dati naman, sabi, alam niyo pare, ang cool. Yung forma na malaki yung pantalon. Yun yung uso. Ito pare, cool to pare.
Pero pag pinakinggan mo talaga, kulto eh, no? Kulto, pare. So, nalalaman mo na yun yung uso, kahit payatot ka, yun yung susuotin mo. Ang itsura mo tuloy, mukha ka nung mga nasa SM, yung mga may hawak na gano'n, tapos umiikot yung ilalim. Boom, di nyo alam yun. Aral-aral din. Yun yung map, di ba? Yung pag-SM, umiikot-ikot yung ilalim. Tanga ba ako, pare? Sino ba talaga yan rito? So, guys, kahit yung susutin mo. Lakad-lakad ka gano'n, bigat ng pantalon mo. Pabaksak-baksak pa yun. Tapos pag uwi mo sa bahay nyo, ang daming dumi ng paa mo. Lahat ng dumi nasa iyo na. Kasi minap mo lahat. Natapos na yun. Nangyari naman. Alam mo, pare, di na uso yung elephant, yung big mouth. Ang uso na ngayon, skinny jeans. Sabi ko sa sarili ko, never ako magsuot ng skinny jeans. Kasi yung mga unang lalaki na nagsuot ng skinny jeans, pare skinny talaga. Yung tipong pag sinuot nila, yung puwet talagang lutong eh, di ba? Tapos, di ba yung puwet ganun? Tapos pag humarap, huwag natin pag-usapan yung humarap. Sa church tayo. Sabi ko, ano ba to? Yung iba, ang lalaki ng binti. Dahil uso ang skinny jeans, magsi-skinny jeans pa rin. Alam mo yung baseball bat? Parang ganun ang itsura. Sa mga girls naman, alam mo, dati yung uso sa girls, yung short na hanggang dito, di ba? Palakpakin mo eh, nasuot nila yun. Ano tawag ko doon? Bonjing shorts. Di ba? Hanggang dito, tas hanggang dito. At taas pa natin? Di ba hanggang dito yun? Hanggang abs, di ba? Hanggang doon. So, ay nauso dati. Pero sabi nila, hindi na uso yun ngayon. Ang uso ngayon, yung short na hanggang dito lang. Yung medyo may sumisilip ng honte. Minsan napasakay ako sa jeep. Kaya minsan nadala ako sa pagsakay sa jeep dahil dito. Sumakay ako sa jeep, tapos, syempre, dahil pagsasakay ka ng jeep, hindi naman yun apex na parang bubuksan mo lang gano'n. Syempre, lahat gaganon. Di ba? Lahat parang magandang umaga, parang gano'n. Kasi, college pa ako nun eh. Mabuhay school ko. Siyempre, atok pa ako. 5:30 pa lang, malis ako ng bahay. So, nasa parang terminal ako ng mga 5:45, gano'n. Masipag na estudyante ako eh. Parang ayun sa So, apila akong ganyan. Antok-antok pa ako. Sabi ko, ano ba itong araw na to? Tapos, nung akit na ako ng jeep, siyempre, tingin ka doon. Pag tingin ko doon, ulala, sabi ko, good morning. Kasi pag tingin ko, alam mo yung nauso dati yung low-waist na shorts? Yung pag gumanon, may makikita kang kuweba na hindi maganda. Sabi ko sa sarili ko, napakadilim ng umaga ko. Na alam nyo guys, kahit minsan hindi ka masaya, pero dahil yun yung uso, yun yung tingin ng ibang tao na cool ka, yun gagawin mo. Meron kaming kaklase, mabait naman talaga siya, pero kasi ngayon, kung sino yung mabait, yun yung hindi sikat. Tama? Kung sino yung bad boy, kung sino yung hindi nag-aaral, kung sino yung mga violente, kung sino yung maraming girlfriend. Yun yung, yun yung parang cool, di ba? At meron kaming isang kaibigan na, yung friend namin na yun, hindi namin siya kaibigan actually, ginagamit namin siya kasi kaibigan namin siya pag-exam. Kasi, kasi pag-exam, syempre, hindi na kami nag-aaral. Siya, mahilig siya mag-aral. At
syempre, pag malapit na exams, let's say 1 week na, yayain namin yan. Oh, you want to eat with us? Dito ka kumain kasama namin. Friends tayo, ganun. Para pagdating ng exams, anong sagot sa number 4? Alam nyo, dahil siya, gusto niya ring sumikat. Kahit mahilig siya mag-aral, ang ginawa niya, pinilit niyang sumama sa amin. Kahit hindi siya marunong magbilyar, pipilitin niya magbilyar. Siya lang yung nakita ko magbilyar na lahat yata ng tira, hindi pumapasok doon sa butas. Laging lumalabas sa table. Ang tira niya. Pero pinipilit niya. Ang ginawa niya, dahil sikat hindi mag-aral, hindi rin siya nag-aral. Minsan nga, meron kaming quiz. Kami hindi namin alam yung sagot. At ang ginawa niya, sinagutan niya at feeling namin, siguro, kasi alam namin matalino siya, perfect niya. Pero ano yung nangyari? Mali lahat. Pero alam niyo, ang amazing dun sa exam niya, kaya pinatawag siya ng isang prof namin. Yung mga tamang sagot, isa lang yung pagitan. Let's say yung number 1, ang tamang sagot, A. Nilagay niya yung A sa number 2. Yung number 2, B, ang sagot. Nilagay niya sa number 3. At feeling ng prof, parang nangopya siya, nagkamali lang ng pagkakopya. Parang ganon. Pero nakita ko doon sa kaibigan namin na yun, na pinipilit niya, kahit hindi siya yun, pinipilit niya para tanggapin siya ng ibang tao. Maraming kabataan ngayon, pipilitin mo kahit di mo gusto. Para tanggapin ka ng mga kaibigan mo, para tanggapin ka ng mga tao na kapaligid sa'yo. Dahil tingin mo, yun yung paraan para maramdaman mo sa sarili mo na importante ka. Amen? Totoo po ba yun? Meron po bang mga ganyan? Kaya alam niyo sabi ng Panginoon sa Romans 12 verse 2, sabi dito, pwede po ba tayong tumayo lahat? Samahan niyo ako sa pagbasa. Tindin, dahil balloons Sabi dito, 1, 2, 3, go. Don't be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you can figure out what's God's will, what is good and pleasing and mature. Palakpakan natin yung salita ng Lord. You can all sit down. Guys, kung makikita natin dito, sabi dito, don't be conformed to the patterns of this world. Kasi nung tayo ay pinanganak, katulad ng mga binabanggit ko kanina, meron ng mga original patterns yung mundo. Katulad ng mga binanggit ko kanina. Pero sabi ng Panginoon, don't be conformed on that patterns. Sabi ng Panginoon, huwag mo ilagay yung sarili mo o yung puso mo sa patterns na yon. Kasi alam ng Panginoon na yung pattern ng mundo, you will never be good enough. Na yung pattern ng mundo, ang result ng pattern ng mundo is depression, kawalan ng confidence sa sarili, kawalan ng tiwala sa sarili, kawalan ng pangarap at kawalan ng confidence sa kakayanan mo. Sabi ng Panginoon dito, be transformed. Kaya importante, yung ginagawa natin, yung sino umate ng mga Bible study this week? Tinan nyo, nandito kayo ngayon. Anong tawag dyan? Unti-unting may natatransform. Kasi pamamagitan ng Word of God, ang Christians o ang taong tulad natin, unti-unting natatransform. Saan? Natatransform yung mga pananaw natin, yung mga prinsipyo natin, to figure out what's God's will and what is good and pleasing and mature. Kasi naniniwala ako na kung meron mang maganda at meron mang babagay sa'yo, yun yung bagay na galing sa Panginoon. Siguradong babagay yun sa'yo. Amen? Can we clap our hands for that? When you get closer with the Lord, pag ikaw nalalapit sa Panginoon,
you are being reminded that there is a word called source. Pwede mo bang sabihin nyo, source? Sabi sa Genesis 2, verse 7, And the Lord God formed man of dust and of ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Na tayo pala mga tao, meron pala tayong pinanggalingan. Hindi pala tayo basta lang nanggaling sa ating mga magulang, although physically doon tayo nanggaling. Pero tayo daw mga tao, we are more than that. Na tayo, bago raw tayo maging tao, sabi doon sa binasa natin sa Genesis 2:7, hiningahan daw tayo ng Panginoon. Ibig sabihin yung pagkatao natin, kumbaga ang mga Pilipino naniniwala naman tayo na meron tayong tinatawag na kaluluwa sa loob. Na itong katawan na to, hindi lang ito. Na yung katawang to, sa loob nito, merong mas matindi dito. Nasabi ng Panginoon, hiningahan niya ang tao at ang tao ay naging tao. Na tayo pala mga tao, hindi lang tayo yung tao na pang 30 years, pang 70 years. Yung meron pala sa atin inside, it's going to live for an eternity. Na kung sino tayo, it's more bigger sa pagkakakilala mo sa sarili mo. At tayo, sa sobrang laki ng isang tao, kung maiisip natin, saan nagsimula ang tao? Nagsimula tayo sa maliit na particle sa loob ng nanay natin. Nung nag-love make ba yung nanay at tatay mo, basta ka na lang naging bata sa loob? O nagsimula tayo na parang maliit lang? At doon sa loob ng sinapupunan ng ating magulang, unti-unti doon, ikaw ay nagkamata. Unti-unti doon, nagkailong ka. Nagkapuso ka. Nagkabuhok ka. Nagkailong ka. At dahan-dahan nagkakamay ka. Pero mo, for 9 months na nandito ka sa loob ng sinapupunan ng nanay mo, you don't need to prove anything. Wala kang ginagawa, but there is someone taking care of you. Nandun ka lang, nakaupo ka lang doon, pero dahil nasa tamang lugar ka, lumalaki ka mag-isa. Amen? No pressure, wala kang requirement. Nung nandun pa tayo sa loob ng siya ng nanay natin, iniisip mo kung anong kulay na mata gusto mo? Ay, gusto ko blue. Blue. Ang ilong na gusto ko, matangos. Nung nandun ka sa loob na sinapupunan na nanay mo, everything is being taken care for you. Amen? Nandun ka sa loob ng siya ng mama mo, wala kang ibang inaalala. Kumbaga, lahat ng bagay ay nagiging maganda kasi nandun ka sa tamang lugar. Sabihin mo sa katabi mo, kasi nandun sa tamang lugar. Alam nyo, importante na ang tao ay nasa tamang lugar. Pero alam nyo, the story changes kasi for 9 months, ano mangyayari sa bata pag lumabas na siya? Ipapanganak na siya, amen? After 9 months. At pag siya ipanganak, ang nakikita kagad ng mga magulang, wow, what a beautiful child. Grabe talaga yung pagkagawa ng Panginoon sa bata. Sino ba dito pag nakita ka ng bata, busit na busit ka? Tapon nyo sa basurahan, parang gano'n. Di ba pag nakita ka ng bata, parang nakita mo, parang perfecto masyado. Kahit siya nakaganon lang siya, mukha siyang pitos doon, ang tingin natin sa kanya, ang cute ng bata. Di ba? Pag kunyari nakita mo may sipon, di ba? Pupunasan mo pa ng kamay mo eh. Ay, cute. Pero pag yung katabi mo may sipon, pupunasan mo ng kamay mo? Hindi. Tama? Yan si Braille ng bata yan. Yan yung bata pa lang mahilig ng umutot yan ng bata. Pag naririnig namin siya na umuutot, ang lagi na sabi, ang cute naman ni Braille. Grabe, bata pa lang umuutot na. Pero alam mo, pag yung katabi mo ba umutot ngayon, cute? Let's say yung katabi mo babae, umutot. Cute.
Hindi na, di ba? Pero nung bata, pag nakita natin yung bata, parang it's a very good creation ng Panginoon. Talagang walang i-compare eh. Para pag nakakita ka ng bata, it is so fresh. Kung makikita mo yung bata, parang wala siyang masamang gagawin. Kung makikita mo parang maliit na angel, yun nga yung pinaka-description natin. At ang madalas na ginagawa ng mga magulang, God, you did a really good job. For 9 months, you take care of my child. From here, ako na bahala from here. Alam nyo, minsan naisip ng ibang tao, bakit ganun? Inalagaan tayo ng Panginoon 9 months sa sinapumunan ng ating nanay. Pero bakit nung lumabas tayo, bakit tinatapos na? Siguro, kung inalagaan din tayo ng Panginoon, kahit nung lumabas tayo sa sinapumunan ng nanay natin, ang ganda siguro na mangyayari sa atin. Kasi doon sa sinapupunan, wala kang ginagawa. Basta nandun ka lang, nasa tamang lugar ka, lahat ng bagay na nangyayari para sa'yo. Pero alam niyo, nag-iiba yung storya. Kasi pag lumabas tayo dito sa mundo, hindi na Diyos ang umahawak sa atin. Tao na. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kasi. Pag lumabas ka na sinapupunan na nanay mo, una ang hawak sa'yo, sino? Doktor. Sino yun? Pakisakal nga. Sige. Doktor. Sige. Kunyari ka pang doktor, kung madrona lang umawak sa'yo. Pero guys, ang umawak talaga sa atin, una, mga magulang natin. Yan ang unang makikialaga sa'yo. Amen? Pero guys, ang magulang ba perfecto? Kahit sobrang mahal ka na magulang mo, at some point, magkakamali rin yan sila. At pag nagkamali yung magulang mo, ayaw mo na sila sundin. Sino na ngayon susundin mo? Sarili mo. Kaya sometimes, katulad na sinasabi ko kanina, nag-iba na yung standard mo, nag-iba na yung pananaw mo. Kaya yung dapat na nangyayari sa yung automatically na maganda, nagiging kabaliktaran. Amen? Nakakasunod po ba kayo? Nakakasunod kayo? Kung titingnan natin kung sana, katulad yung dito, parang wala tayong ginagawa, nandun lang tayo, basta nasa tamang lugar lang tayo, like what Adam and Eve did. Andun lang sila sa Garden of Eden. Amen po ba? Wala naman silang ibang masyadong tinatrabaho, pero pinagpapala sila doon. Wala silang masyadong pagod sila. Kung nabasa niyo yung Genesis, at kung siguro nakwento sa inyo ng bata kayo, wala silang masyadong ginawa na sobrang nahirapan sila. Pero makikita natin doon na maganda yung nangyari sa kanila. Bakit? They were in the right place. They were in the hands of the Lord. Sabi sa Genesis, yung mga halaman daw doon, mag-isa tumutubo. Sabi daw doon yung mga hayop, nakakausap nila at nautusan. Everything that God made is for us. Para kay Adam and Eve, para sila maging masaya. Dahil yung pagkakataon na yon, hawak sila ng Panginoon eh. Katulad nung nandito ka sa sinapupunan ng magulang mo, wala kang choice, hawak ka ng Panginoon. Pero nung lumabas tayo, we had a choice. Si Adam at Eve, nung hindi pa dumarating yung ahas, ang ganda ng lahat. Amen? Pero nung ang ahas ang dumating at nagkaroon sila ng choice, at they chose the wrong choice, doon nagsimula yung hirap. Alam niyo ba, sa Bible, sabi, ang babae daw pag nanganak, dapat hindi nasasaktan. Nakita niyo yung mga babae ngayon pag nanganak? Talagang hirap na hirap. Grabe yung ire. Sige, ire pa. Pawis na pawis. Dati kung manganganak lang daw dapat walang maramdamang sakit. Siguro nakadi-4 lang yung babae, tas manganganak. Ganun kalupit. Parang pag nanganak ay, nanganak na pala ako. Yung mga lalaki naman, sabi doon, before ang lalaki, dapat hindi tayo masyado magtrabaho. Pero simula nung nagkasala si Eva at Adan, they chose the wrong thing. Ang nangyari, doon nagsimula na sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na gagawin mo, paghihirapan mo.
Kasi dumating yung status sa tao na ang gusto nila, sila yung humandle sa sarili nila. Dumating sa sarili nila na gusto nila sila yung maging boss. Na kung ano yung desisyon nila, yun yung gusto nilang gawin. Ano sabi nung sa kanila? Magiging parang Diyos kayo. Pag kinain niyo yung prutas, yung tinatago ng Panginoon sa inyo, makukuha niyo. Naisip nila Eva at Adan, pag kinain natin, magkakaroon tayo ng sarili natin desisyon. Magagawa natin gusto natin. Kung ano yung desisyon na natin, yun ang gagawin natin. Gusto nila ng tinatawag na independence. Ang nangyari, nung gusto nila ng independence, kung sila ay nandito dati sa kamay ng Panginoon, nawala sila. Kaya doon nagsimula na magkabali-baliko ang lahat. Amen po ba? Sabi dito sa Matthew 10 verse 39, this is one of my favorite verses. Matthew 10 verse 29. Ang sabi dito, if you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Sabi ng Panginoon dito in Tagalog, pag yung buhay mo daw, gustong-gusto mong hawakan, yung gusto mong ikaw yung magdesisyon, gusto mo ikaw yung gumawa, gusto mo kung ano yung tingin mo maganda, yun yung gagawin mo. Sabi ng Panginoon, if you cling to your life, you will lose it. Bakit? Kasi tayong mga tao, hindi naman tayo perpekto. Hindi natin alam yung mangyayari sa hinaharap. Pero sabi ng Panginoon, but if you give up your life for me, you will find it. Amen? Palakpakan naman natin yun. Ano yung sabi nung iba? Coach, so sinasabi mo pala, mas maganda pa nung nandun tayo sa sinapupunan ng nanay natin, wala tayong ibang ginagawa. Wala tayong ginagawang choice. Kumbaga, surrendered tayo, suko tayo. Alam mo, sometimes, mas maganda pa yung suko ka. Dati, nung panahon, ang Pilipinas, di ba, ang daming sumasakop sa Philippines? There was one time na sinakop tayo ng mga Americans, sabi nila. Sabi nung napag-aralan natin, di ba? At in history, nung sinakop tayo ng Americans, dun daw yung pinaka-time na ang dami natin natutunan. Natuto tayo magbagsaka, ang dami nilang naituro sa atin. Actually, nung sinakop daw tayo ng Amerika, hindi naman tayo happy. Actually, sila nagturo sa atin kung paano mag-government. Wala silang ginawa na pang-aapi sa mga Pilipino. Kung meron man, hindi naman lahat, pero mas marami silang ginawang maganda. Pero nung naisip ng mga Pinoy, sarili natin bansa, tapos iba yung nakikiano sa atin? Ano naisip nilang gawin? Naisip nila, hindi pwede. Dapat magkaroon tayo ng independence. Dapat tayo yung masunod. Dapat tayo yung magdesisyon. Pilipino tayo eh. Bansa natin to eh. Dapat tayo magdesisyon. Ano nangyari? Pinatupad nila yun, pinalis nila yung mga kano. At hindi ko naman sinisisi yung mga Pilipino, pero ano yung naman naging result? Dahil noong mga time na yun, hindi pa tayo experience. Ang dami naging pagkakamali ng oras na yun. At sa tingin ko, kung tayo inalagaan talaga, yung talagang sumurrender lang tayo sa ganun, sa tingin ko maganda yung Pilipinas ngayon, hindi katulad ng naranasan natin. Amen po ba? Napakaganda nung feeling na pag yung tao surrendered sa Lord. Kasi pag ikaw surrendered ka sa Panginoon, ang makikialam sa'yo, ang Panginoon. Siya yung responsible sa'yo. Like for example, pag ikaw surrendered ka sa magulang mo, inaalala mo ba kung ano yung babayaran nyo na kuryente, buwan-buwan? Inaalala mo ba yung tubig nyo kung saan kayo maghahanap ng pambayad? Pag birthday mo ba, ikaw maghahanda? Pag may tuition ka ba, ikaw yung kinakabahan? Pag yung kakain ba, ikaw maghahanda? Ikaw maghahanap ng panghanda ng pagkain? Hindi. Sino maghahanda? Parents mo. Sino mo problema? Parents mo. Bakit? Surrendered ka sa kanila eh. Pero pag ikaw independent na, ikaw na mo problema nun. That's why, yung tao na naging independent sila, gusto nila maging hiwalay sa Panginoon. That is what happened.
pumasok yung sariling mga pananaw, yung sariling mga kagustuhan. Kaya ganun yung nangyari. Napaka-astig nung ginawa ng Panginoon na nung umalis yung tao at feeling niya gusto niya maging independent, ang ginawa ng Panginoon, dinadala niya yung anak niya. Para one day, kung maisipan natin na bumalik sa poder ng Panginoon, makabalik tayo. Kasi nung nagkamali ang tao, wala na silang choice eh. Ang sabi doon, nung nagkamali ang tao, we are bound to destruction. Pero nung nagkamali yung tao, nung naisip ng tao na nung naging independent siya, mahirap pala. Gumawa ang Panginoon ng paraan para siya ay makabalik. Ako minsan na-try kong maglayas, guys. Sa bahay namin kasi meron kaming hindi pinag-agrihan ng tatay ko. Actually, mali ko naman yun eh. Kasi ang gusto ko, ako masunod. Anak lang ako. Na yung gusto ng tatay ko, mas gusto ko yung gusto ko. Sabi niya sa akin, umuwi ako ng 11 o'clock kasi delikado daw. Pero sabi ko sa sarili ko, Pa, high school na ako. Pauwi mo pa ako ng 11 o'clock. Kaya ko na sarili ko. Sabi ko, wala ka bang tiwala sa akin? At sa madaling salita, nagtalo kami. At sabi ko sa sarili ko, kung ganyan na rin lang, aalis na lang ako. Ano guys, dahil gusto ko yung masunod yung sarili ko, umalis ako doon sa poder ng magulang ko. Anong umalis ako sa poder ng magulang ko? Na-try kong tumira sa kaibigan. Siyempre, pag nakatira ka sa kaibigan, di ka naman kapatid, di ka pwede magtagal dun. Tama? Kakain ka dun, tapos di ka naman kapamilya. At dumating yung time nung lumayas ako, siyempre, naiya din ako sa kaibigan ko, tinry kong maghanap ng ibang trabaho. Para sa tingin ko siguro, hindi ako uuwi. Kaya ko sarili ko. Magtatrabaho ako. Tinry ko pumasok ng mga parang, ano ba yan, yung mga Jollibee, mga ganon. Tapos, nung tinry ko magtrabaho at kumita ng pera, doon ko na-realize sa sarili ko, ang hirap. Tapos meron ako doon parang gusto kong mag-apartment, pero sabi ko, ang mahal, hindi ko kaya. At alam nyo, naisip ko habang nakaupo ako, ba't di na lang kaya ako umuwi? Kasi doon sa bahay namin, may katulong kami. Doon sa bahay namin, hindi ko kailangan magplansya ng damit ko. Meron nagpa-plansya para sa akin. Doon sa amin, hindi ko kailangan magluto. Kasi meron mga nagluluto. Doon sa bahay namin, kakatok pa yung nanay ko sa kwarto ko. Anak, kain na tayo. Pero nung pinili ko sundin yung sarili ko, sabi ko sa sarili ko, umuwi na lang kaya ako. At alam nyo, nung umuwi ako sa amin, dali-dali, parang namiss ako ng mama ko. At pagkatapos nun, everything was back to normal. Nung nakauwi ako sa amin, like what happened sa Bible, doon sa prodigal son. Ang sabi niya doon sa magulang niya, Tay, bigay mo na yung mana ko sa akin. Kaya ko na sarili ko. Anong ginawa ng anak? Ginawa niya yung mana niya, lumayas siya sa kanila, at ginawa niya lahat ng gusto niya. Ginawa niya yung tingin niya na magpapaligaya sa kanya. Pero when everything was lost, naubos na yung mana niya, umalis na rin yung mga kaibigan niya, nakikipag-party sa kanya kasi wala na siyang pera, he found himself na doon sa kawan ng mga baboy. Wala siyang makain. At bandang huli, parang yung kinakain ng baboy, yun na rin gusto niyang kainin. At naisip niya sa sarili niya, doon sa bahay namin, yung mga katulong, hindi nagugutom. Ako, kakain ako ng pagkain ng baboy. Ano yung pinakamaganda naging desisyon niya? Umuwi. Alam nyo, minsan sa buhay ng mga kabataan, okay na magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Maganda yan eh. Kailangan mo yan sa paglaki mo. Kailangan mo maging independent. Kailangan mo matutong tumayo sa sarili mo mga paa. Pero hindi mo kailangan maging independent, hiwalay sa Panginoon. It's very important na ang buhay natin laging konektado sa Panginoon, konektado sa source. Kasi yung Panginoon, He gave everything. He gave His Son for you. Para ikaw maligtas ka, para magkaroon ka ng buhay na masaya, para magkaroon ka ng buhay na payapa, at talagang successful. Pero ang Panginoon,
He's just waiting for you to come home. Alam ko meron mga kabataan dito ngayon, like me dati, kasi hindi naman ako mabait na kaagad eh. Naranasan ko sundin yung gusto ko. Nag-addict din ako, uminom din ako, nan-chicks din ako. Kasi feeling ko doon ako masaya eh. Lumayas ako doon sa lugar ng Panginoon, doon sa sinasabi ng Panginoon na dapat nandun ako. Pero alam nyo, at the end of the day, hindi pa rin masaya eh. May kulang pa din. Sabi nga ng maraming tao, there's no place like home. Ano ang bawat Christian? Kasi hindi naman, ang bawat tao, dahil hindi naman tayo ipinanganak na ito lang, lahat tayo nanggaling sa Panginoon, ang laging hahanapin pa rin ng puso mo at the end of the day, ang Panginoon pa rin talaga. And it's very important in your life. Meron ka mang career, meron ka mang mga gusto mangyari sa buhay mo, meron ka mang mga gusto ma-achieve sa buhay mo, it's very important na ang first priority mo is to go home to the Lord. Na ang Panginoon, nandun ka sa lugar niya, nandun ka sa kamay niya. Na yung gusto niya, yun yung mangyayari sa buhay mo. Kasi ang Panginoon, wala siyang ipaplano na hindi maganda sa'yo. Like for example, paano ko si Eva at Adan hindi umalis sa garden? Sa tingin nyo naging miserable ba sila kung hindi sila umalis? Hindi. Sabi ng Panginoon, mag-ano kayo, humayo kayo at magpakarami. Sa tingin ko, dumami sila, hindi sila nahirapan at naging maganda yung buhay nila. Kasi bakit? Hawak sila ng Panginoon eh. Amen po ba? What Satan wants us to understand is this. Katulad nung sinabi niya kay Eva at Adan. Ang gusto ni Satan, ang gayahin natin siya. Si Satan, saan galing? Galing ba siyang impyerno? Saan galing si Satan? Satan was not Satan nung umpisa. He was Lucifer. He was the song leader sa heaven. Sabi daw, parang pagkatapos ng Panginoon, siya yung pinakamataas sa langit. Maganda ba yung sitwasyon niya? Maganda. Pinagpapala ba? May mahangam sa kanya doon? Meron, marami. Pero alam niyo, one point of his life, naisip niya, lagi na lang ba ako susunod sa Panginoon? Kung ano yung sasabihin niya, yung gagawin ko? Paano naman ako? Paano yung karapatan ko? Paano yung sarili kong kagustuhan? Paano yung gusto ko? Ano sabi ni Satan? Sige, kung sino yung maanghel dito na sasama sa akin, maglalayas tayo. Di ba ganun yung ginawa niya? Nag-revolt sila, umalis sila sa heaven. At saan sila napunta? Naging, yung tingin nila na maganda, hindi. Wala na. Pero ang hindi lang maganda sa kanila, wala na silang choice bumalik. Pero tayo mga tao, swerte tayo. Amen? Kasi kahit papano, hindi ko alam kung sino yung mga nandito ngayon. Marahil Christian ka na dati, pero umalis ka. Marahil dati mainit ka sa Panginoon. Marahil ngayon first-timer ka. Pero alam niyo, ang bottom line, it's very important na umuwi ka sa Panginoon. Kasi walang iba nakakakilala sa'yo kundi yung source ng gumawa sa'yo. Walang ibang nakakaintindi kung saan ka magiging masaya kundi yung source mo. Walang iba nakakaintindi kung saan ka magandang dalhin kundi ang Panginoon kasi siya gumawa sa'yo. Satan wants you to be like him. Pero God died for us to come back to Him. Kasi God knows that our success, yung happiness, and everything that we have is in God's hands. And I will end with this, guys. Sabi ko sa inyo dati, I wanted to do things my way. I wanted to be happy my way. So, umalis ako sa parents ko, gusto ko gawin yung gusto ko. Hindi na rin ako nag-church, hindi ko sinunod ng Panginoon. Pero at some point of my life, thank the Lord, katulad yung nangyari kay Edgy, naisip ko rin sa sarili ko, bumalik sa Panginoon. At alam niyo, nung bumalik ako sa Panginoon, when I surrendered my life to the Lord, yung mga ine-expect ko na gusto ko mangyari sa akin, mas hinigitan pa ng Panginoon. Alam niyo, yung mga gusto ko na ma-achieve, like, I wanna have friends na talaga magmamahal sa akin. Natagpuan ko sa church, I have my leaders here na mahal ako. Pangalawa, sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging successful sa buhay. Siguro lahat naman gusto yan, amen? Gusto ko maging maganda, maging wealthy sa buhay.
In short, magkaroon ka ng pera at magkaroon ka ng negosyo at maganda. Amen? Alam nyo, yung grades ko nung high school ako, siguro pag nagkaroon ako ng 87, magpapainom na ako ng panahon. Kasi ang grades ko nung panahon, 79, 80. Pag pumatong na ng 8, pambira, eternity na ang tingin namin dun. 79, 78, ganun lang grades ko. So, tingin ko, ako siguro sa magkakaibigan, ako yung medyo mababa yung mararating. Pero alam nyo, guys, by the grace of the Lord, ngayon nagpapatakbo ko 5 negosyo. Guys, not because I'm smart. Not because na magaling ako, matalino ako, hardworking ako. Hindi ako hardworking. Ano yung meron ako? Katulad ng bata sa sinapupunan ng nanay, dahil nandun ako sa tamang lugar, dahil nandun ako sa kamay ng Panginoon, nagiging maganda lahat kasi ang Panginoon ang gumagawa. Ano pa? Ano ba kulang sa akin? Yabang yun, ano kulang sa akin? So, isa pang sinabi ko sa Lord na sa tingin kong kulang sa akin or kung hindi man siya kulang, kung wala man, okay lang. Ang parang kulang lang sa akin, lagi yung tinatanong, Coach, ba't wala ka pang girlfriend? Di mo ba gusto mag-asawa? Ganon. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa kanya, gusto ko naman mag-asawa. Pero sa tingin ko, sabi sa Bible, ang mabuting asawa galing sa Panginoon. Kung nabigyan ako ng negosyo ng Panginoon, hindi ko pinlano, basta na lang siya dumarating, kasi nasa tamang lugar ako, naniniwala ako isang araw, yung partner ko sa buhay ko meron man, basta na lang siya darating. Basta nandun ka sa kamay ng Panginoon, ang Panginoon yung aasikaso niyan. Amen po ba? Yung mga pangarap mo sa buhay, mga gusto mo marating, ang Panginoon ang aasikaso niyan. Basta gawin mo lang yung best mo. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa ibang tao. Hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Hindi mo lagi pa sabihin sa sarili mo, ako yung pinakamagaling. Hindi mo kailangan gawin yun. Basta nandun ka sa tama at nandun kasama mo ang Panginoon, yung buong kapangyarihan ng Panginoon, gagawin na lahat ng paraan para ma-fulfill. Guys, I don't know with you guys. Pero ako, I understood in my life na ang pinakamasarap na sitwasyon na ma-enjoy mo yung buhay is paghawak ka ng Panginoon sa sarili niya, mga kamay. There are 2 things na pwedeng mangyari ngayong umaga. Number 1, mahal na mahal ka ng Panginoon and God is waiting for you. Kung gusto mo na bumalik sa Panginoon, He is welcome to help you kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero ito yung pangalawa. Kung hindi mo pa rin trip bumalik ngayon, God is still waiting for you. Until the day na maisip mo sa sarili mo to come back home. But my encouragement to you, not as your pastor, but as your friend, walang ibang magandang lugar. There's no place like home. Kung saan ka talaga galing. Hindi ka galing sa magulang mo. Ginamit lang ng Panginoon yun. Lahat ng tao galing sa Panginoon. It's very important that you come back to the source. When you come back to the source, doon mo makikita yung maganda na pwede mangyari sa'yo. Sige, palapakan natin ang Panginoon. I invite everyone to stand up right now. And right now, if you feel in your heart that this day, naisip mo sa sarili mo, o nga no, parang ngayong araw pala, mas maganda kung babalik na talaga ako sa Panginoon. Maganda pala na nandun ako sa bahay ng Panginoon kasi yung bahay na yun para sa akin. If you feel that right now, you can come forward. So guys, don't be shy. If you feel that right now, just come forward and we will pray. Yung mga nasa harap, forward pa kayo para makapag-forward yung iba. And as you come forward, I want you to close your eyes. Huwag niyong pakialaman yung ibang tao. Just yourself. Habang nakapikit ka, isipin mo yung sarili mo na pag ikaw nasa kamay ng Panginoon, ano kaya pwede mangyari sa buhay mo?
Marahil sinasabi ng ibang tao, bobo ka, sabihin ng ibang tao, mahina ka, wala ka mararating. Pero guys, paano pag nasa kamay ka ng Panginoon? Ano kaya yung pwede niyang gawin sa'yo? Kasi hindi ikaw eh. Ang Panginoon yung gagawa, hindi ikaw. You just need to enjoy the ride. And as you see those things, as you imagine those things, yung mga dreams mo, yung mga pinapakita sa iyo ng Panginoon, guys, huwag mong bitawan yan. Yung mga gusto mong mangyari, kung diniscourage ka ng ibang tao, huwag mong bitawan yan. Kasi tutulungan ka ng Panginoon dyan. Yung mga nagiging masaya ka, yung nakakatulong ka sa ibang tao, yung mga dreams na gusto mo ma-achieve, guys, don't let go of that. Ang Panginoon, gustong-gusto niya yan. Kaya niya yan pag magkasama kayo. And right now, let's raise our hand as we pray. Father God, Lord, I pray, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, first, we apologize, God. Nung naramdaman namin, Lord, na gusto namin maging independent, Lord, yung desisyon gusto namin sa amin. Lord, yung gusto namin, yun yung gusto namin gawin. Lord, na-realize namin, Lord, na nagkamali kami, Panginoon. Na hindi pala maganda resulta pag puro ako nasusunod. Pag puro sarili ko nasusunod. Lord, at this moment, God, I surrender myself to you. Lord, gusto ko, Panginoon, yung magiging decision ko, Lord, ay maging decision mo, Panginoon. Gusto ko, Panginoon, kung ano yung mga pangarap mo para sa akin, Lord, yun yung gusto ko mangyari sa akin, Panginoon. Lord, kung ano yung mga desisyon, yung mga way na gusto mong gawin ko, Panginoon, yun yung gagawin ko, Panginoon. Lord, I pray right now, Panginoon, that lead my life, Panginoon. Lord, I surrender my life to your hands, Panginoon. Lord, I give my decisions, my heart to you, Panginoon. Kasi I know, Lord, that this belongs to you. Lord, thank you, Lord, sa tanghaling ito, Lord, for accepting me again as your daughter and as your son. At alam ko, Panginoon, from here, great things will happen, Panginoon. From here, good things will happen, Panginoon. Dahil ikaw ang gagawa, hindi ako. Lord, maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.